Nabutata po kay VP Inday Sara Duterte. Eto si Raul Manuel, mga kababayan. Dahil sa halip na gisahin niya si VP Inday Sara, ay siya pa ang nahubaran ng maskara. Gumanti kasi ito si VP Inday, mga kababayan, dahil hindi matunawan ito si Raul Manuel eh. Ang laging tinatanong sa kanya, mga kababayan, is yung confidential fund na ilang taon na po nilang paulit-ulit na nire-recycle, mga kababayan. Tapos, humirit pa ito sa Raul Manuel na ito rong si VP Sara nung siya pa ay nasa DepEd ay tila hinaharas itong mga pinaghihinalaan nilang mga komunista. Isa raw itong abuso. Sabi ni Raul Manuel. Kaya sagot ni VP Inday na may alam ako tungkol sa iyo, Raul. Na pumunta ka sa kabundukan at pumunta ka sa kampo ng mga rebeldeng NPA. At may report na si Sara na associated ito si Raul Manuel sa mga makakaliwa. Panoorin po natin, mga kababayan. So, Madam Chair, can we confirm from the Vice President na si Akla, mga kababayan, nagbida-bida. Nag-submit ng accomplishment report sa paggamit ng DepEd confidential funds for 2023 sa Senate President at ginagamit ito ni Tamba ngayon, mga kababayan, sa Speaker of the House para atakihin si Sara. Madam Vice President. Madam Chair, the Office of the Vice President and the Department of Education. Ang tanong ni Manuel, mga kababayan, ay may kaugnayan sa DepEd na ang budget na ito, mga kababayan, ay tungkol sa Office of the Vice President. Mukhang hindi ata gets si Akla ang kanyang pinuntahan meeting ngayon. Have separate mandates. The roles of the Vice President and the Secretary of Education are not intertwined. Raul. And Madam Chair, I cannot speak for the hindi na siya DepEd Secretary Department na of Education as I am not the Secretary anymore. Again, Madam Chair, hindi pala DepEd pala ito, no? Sige. Tanong mo si DepEd yan. Itanong mo sa DepEd yan. Mukha ni Raul, itanong mo kay Angara. pinapamahagi ng mga Eto, mga kababayan, pumalag si Raul, mga kababayan, na namahagi si VP Sara nung DepEd Secretary pa siya na mga pamphlet sa mga bata na nagwa-warning sa kanila dito sa pangre-recruit ng mga rebeldeng NPA. Galit si Manuel dahil bawal daw yan. Sabi dito, kung ano daw ang gagawin mo kung lalapitan ka ng recruiter ng NPA? Ano sa picture? Alis, wag. Galit si Manuel dito, mga kababayan. Ano ba gusto ni Manuel? Kasi may bata ditong NPA gusto i-recruit. Bawal daw ito, mga kababayan, na pamphlets. Siguro gusto ni Manuel sali ako. Sa ganitong mga di umano'y Youth Leadership Summit tsaka Information Education Campaign. Ayun, Madam Chair, ang sabi po dyan, kapag nagsuot ka lang ng flag na may nakasulat na Serve the People. Ito tinutukoy niya, mga kababayan. Flag na Serve the People. Flag ng NPA. Talaga. Serve the People pa daw yan. Flag yan ng mga komunista. Madam Chair, napakagandang pakinggan. Pero para po sa DepEd, Madam Chair, ang mga nagsusuot daw ng ganon, dapat i-report sa DepEd. Dapat lang. Obvious na obvious, mga kababayan, no? Pinagtatanggol ang mga makakaliwa nito. Tapos itong mga kasamaan sa kongreso nila, lalong-lalo na itong si Tamba, ay pikit mata. Para lang paggamit nila bilang attack dogs. At bahagi po ng paggamit nila ng confidential fund ay pagpapakalat ng ganitong napaka-malicious na kaisipan, Madam Chair. And given that we already have a malicious ba yan? Say no to NPA. Malicious. Supreme Court ruling na nagsasabing nakakapahamak sa buhay na ating mga bata, pahamak sa buhay ito? Kayo ang nakapahamak. Kabataan, ang ganito mga tipo ng propaganda, Madam Chair, it seems na para pala sa DepEd, accomplishment. Malinaw pa sa sikat ng araw, itong mga komunista. Ito ang kanilang kinokontra. Ang papahamak ng buhay ng mga estudyante at ng mga teacher. In fact, under the now resigned DepEd Secretary, they violated their own order, Madam Chair. They have a Department Order Number 32, Series of 2019. Ang sabi doon, Madam Chair, ay bawal, and I quote, antayin nyo ang sagot ni Sara, ha? Schools shall not be utilized for military purposes. So, anong purposes? NPA purposes? This includes the conduct of anti-insurgency information activities or such other related uses that may endanger the lives of learners and school personnel. So, Madam Chair, lumala yung education crisis, pero 30 seconds. Yun pa ang naging paggamit ng DepEd confidential funds, Madam Chair.
Madam Vice President. Yes. Madam Chair, the invitation for this budget hearing was the budget proposal of fiscal year 2025 of the Office of the Vice President. I request that the questions, Madam Chair, be related to the subject of the budget hearing, Wala sa hulog si Manuel Makababayan nagtanong tungkol sa DepEd. which is the OVP 2025 budget proposal. Confidential fund na naman. And, Madam Chair, you will allow me this because you allowed him to speak about DepEd, which is not related to OVP. According to Kate and Ida, the former Go. secretary of the CPP-NPA's Sub-Regional Committee Yan! 5, revealing concerning associations of Representative Raul Manuel with the NPA units in Southern Mindanao, Association with the NPA in Southern Mindanao. alleging that he visited. Madam Chair, point of order. To the rescue agad. Ang isa pang sinasabing legal friends mga kababayan na si Francisca Castro. Barangay Daguhoy, Talingon, Davao del Norte in 2017. And his alleged connections with the CPP-NPA coupled with the recruitment activities in Berling Kabataan Party List. Boom! Renwell, who was missing for 11 months and Madam Chair, point of order, Madam Chair. Ang nirecruit daw ni Manuel mga kababayan, umuwi nang nasa kabaong. Sagot, Raulul! Sagot! Hindi makasagot si Raulul. Stop. Umepal kasi si mga kababayan si Francisca Castro. Stop. Hindi mo kami na coffee. Yung sinasabi po ng ating Stop. Vice President ay allege. So, ang ibig sabihin niya, Bakit ikaw ang sumagot, Castro? Francisca, pasagutin mo si Raulul. Walang sagot si Raulul dyan, mga kababayan. Silent pa. Marites, Guilty galing siguro. yan sa chismis. Okay, so, Hindi natin galing po pwede. ito sa Madam Chair, Galing sa NTFL ka. Bakit ikaw nang sumagot, Francisca? Wala bang bunganga yan si, yan si Akla na si Raulul? Hindi makasagot niyan, mga kababayan. Dahil, Office of totoo the na Vice siguro. President. Let Chair rule. So, yes, we To will the rescue, si Kimbo. take note of the request Etong, rin nila mga kababayan, kasabwat. of our Madam Vice President. Let's stick to our topic. Next topic, Madam Chair, Next topic agad. Si Akla. ang gusto ng OVP ay Sagutin mo, Raulul. Umuwing nasa kabaong yung nirecruit mo daw. 2025 budget. Mapag-usapan din natin siya maliban dun sa past budgets. Madam Chair, I'd like to discuss yung 10 million peso project na Kung libro na naman, mga kababayan, ang pinagdiskitahan nitong si Raulul. Madam Chair, dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Bash na lang, pangbabash. Tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito. Ang plano nila, mga kababayan, i-zero budget si Sarah. Kaya etong librong ito, hindi rin ito mapiprint out. Dahil i-zero budget nila, promise. Madam Vice President. Nagtanong si Akla, mga kababayan, Raulul Manuel, kung sino daw editor ng librong ito. Dahil marami daw mga mali binilugan niya, mga kababayan. Hindi pa yan final Nanghihingi pa nga ng publishing. Kaya dadaan pa yan sa vet pag rechecking editor. President. Madam Chair, all the answers are, wala yan doon sa opening statement. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Hindi ko i-defend. Vice President 2025 budget proposal. Inis na inis sila sa sagot ni Sarah, mga kababayan. Question, I told Stop! Stop ha! Stop! the decide resource person the proposal to tell this is committee the presented. name of the auditor of the children's book. Gusto niya malaman kung sinong editor. Yan ang nangyayari kapag See? Ang gusto ni Sarah pagbotohan nyo na lang. Dahil hindi ako sasagot sa inyong mga question dahil alam ko naman kung anong plano nyo. Kung gusto nyong ibigay ang pondo, ibigay. Kung hindi, hindi. Hindi po kawalan ni BP Sara, mga kababayan, kung wala siyang pondo. Hindi siya naghabol dyan sa pera nyo. Dahil hindi niya ng pera. Hindi katulad nito mga buhaya. Let me ask a question. I asked Sino the daw resource editor? person to tell the name. the name of the editor of the book is Raul Manuel.
Si Raulul Manuel ang ginawang editor ni Sara dahil siya nakakita ng mga mali daw si Norkel. Pwede ka na mag-apply ng editor, Raulul. Sinong editor, Sara? The name of the editor of the book is Raul Manuel. Natripan? It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. Naisahan na naman sila ni Inday, mga kababayan. Editor pa mo, Raulul. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa palaban na Inday Sara? Post the comments below.